Nandito na ang episodes 5 to 10 ng Friendly Neighborhood Spider-Man. Ito ay isang action sci-fi Marvel TV series na na-release nitong January 2025. Happy 100,000 subscribers sa ating munting channel mga Juan. Huwag na natin patagalin pa at simulan na natin ang ating astig na palabas. Nasabi ni Mila na napunta raw siya sa laboratory ni Octavius upang bumili ng isang high-tech na sandata nang sa gayon ay matulungan niya ang mga kasamahan niya na makatakas sa kulungan. Pinasok naman ni Dr. Octavius ang babae sa sikretong laboratory niya at binigay sa kanya ang dinisenyo niyang unicorn helmet. Ayon sa doktor ay nagpapasabog ng laser ang helmet at kayang mag-analisa ng mga galaw. Pagkatapos ay pinaalis na roon si Mila ng assistant ni Octavius na si Vincent. Kinaumagahan si Norman Osborn ay sinabi kina Peter at Harry na napagdesisyonan niyang isali ang anak sa Team Spider-Man nila. Kinagulat yun ni Peter pero pinaliwanag ni Norman na ito ay upang kapag naging abala siya sa maraming bagay sa Oscorp ay si Harry na ang tutulong sa kanya. Maya-maya ay sakay ng sports car ni Harry ay hinatid nito si Peter papunta sa school niya pero labis na kinagulat yun ni Nico dahil si Harry ay isang napakasikat na celebrity sa social media. Maya-maya si Lonnie na magpa-practice kasama ang football team niya ay biglang tinawagan ni Big Donovan at pinapapunta siya nito sa hideout nila dahil ang Scorpions Gang ay sinasakop ang kanilang baluarte. Nasagot ni Lonnie na hindi siya maaaring hindi uli umattend sa football practice dahil mapapatalsik na siya sa team nila. Subalit si Donovan ay walang pakialam rito at galit na pinilit si Lonnie na pumunta sa kanilang hideout. Samantala si Peter ay sinabihan si Nico na bumili siya ng 2 tiket ng paboritong pelikula niya at ipapalabas na mamayang gabi. Nang inaya niya sa sinehan ang kaibigan ay excited na sumang-ayon ito. Sa sunod na eksena si Mila ay tinulungan sina Mikhail, Dimitri at Roxana na makatakas ng kulungan gamit ang unicorn helmet niya at nang dumating sa lugar ang mga kapulisan ay mabilis na inatake niya sila ng malakas na laser. Ngunit ang babae ay imbis na umalis sa lugar ay patuloy na umatake pa roon ng mga sasakyan at mga kapulisan dahil labis na natutuwa siya sa bagong high-tech na sandata niya. Kalaunan ay mabilis na niligtas ni Spider-Man ang isang pulis mula sa laser ni Mila pero siya naman ang galit na inatake ng kalaban ng ilang beses gamit ang helmet nito. Nagawa pang maanalisa ng helmet ni Mila ang galaw ni Peter kaya't malakas na nahagis siya ng kalaban. Samantala sina Dimitri at Roxana ay napagdesisyonang iwan na sa lugar si Mila pero si Mikhail ay nanatili roon dahil sa pagtulong sa kanya ng babae na makatakas sa kulungan. Maya-maya ay pinatalsik ni Mila ang isang kotse sa kalsada at mabilis na sinaputan ni Spider-Man ang sasakyan subalit ang kalaban ay ginamit ang pagkakataon na yon upang maatake ang bida ng maraming beses. Pagkatapos ay naisipan ni Mila na atakihin ng malakas na laser niya si Mikhail pero agad na pinigilan ito ni Spider-Man at nawalan siya ng malay. Nagalit si Mikhail sa nagawa ng babae pero nagdahilan siya na pinatunayan lang niya na ililigtas ni Spider-Man ang kahit sino nang dahil sa kahangalang moral nito. Nang tatapusin na ni Mila si Spider-Man ay agad na kinuha ni Mikhail ang helmet niya at sinabing kailangan na nilang umalis roon bago pa dumating ang mga Avengers. Pero nang inis na binawi ng babae ang helmet kay Mikhail ay mabilis na kinuha ito sa kanya ni Spider-Man at sinapot ang kalaban sa kalapit na sasakyan. Nagpasalamat naman si Peter kay Mikhail ngunit ang lalaki ay nagalit kay Spider-Man sapagkat nang dahil sa kanya ay nahuli na sila ng mga kapulisan. Maliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Sa kasalukuyan na yun si Lonnie kasama ang 110th Street Gang ay hinarap si Mac Gargan at ang buong Scorpions Gang nito. Nang sinabihan ni Big Donovan si Gargan na umalis na sa teritoryo nila ay pinaatake nito ang lahat ng miyembro nila sa buong 110th Street Gang. Ilang saglit habang nasa gitna ng matinding rambulan ang dalawang grupo sa lansangan ay naisipang tapusin ni Gargan si Donovan gamit ang patalim niya pero mabilis na pinigilan siya ng binatilyo. Nagmadaling umalis naman sa lugar ang 110th Street Gang at Scorpions Gang nang biglang rumesponde ang mga kapulisan sa lugar. Maya-maya ay nakipagkita si Peter kay Nico sa labas ng sinehan na kasama si Harry ngunit tila hindi komportable ang dalagita na makasama nila ito roon. Samantala ang 110th ay nakabalik na sa hideout nila at labis na natuwa si Big Donovan sa matapang na pagligtas ni Lonnie sa kanya mula sa atake ni Gargan. Nasabi pa ng leader na dahil sa nagawa ni Lonnie ay napatunayan niyang tunay na miyembro siya ng gang at binigyan siya nito ng nickname na Tombstone. Ang binatilyo naman ay nagustuhan ng bagong nickname niya. Sa sunod na araw sa eskwela ni Peter ay inimbitahan niya si Nico na mag-hangout sa bahay nila mamayang gabi kasama uli si Harry.
Nag-aalinlangan si Nico na makasama uli si Harry pero pinilit ni Peter ang kaibigan hanggang sa pumayag na rin ito sa kanya. Sa kasalukuyan na yun si Lonnie ay tinanggal na ni Coach Grayfield sa kupunan nila dahil sa madalas na hindi niya pagpapakita sa practice nila at labis na kinalungkot yon ng binatilyo. Si Pearl naman ay nag-aalalang tinanong si Lonnie kung bakit siya madalas hindi nakakapasok sa klase pati na sa football practice niya at sinabing nais niyang makatulong sa kanya. Subalit ang lalaki ay ayaw itong pag-usapan at inis na inalisan ang girlfriend niya. Pagsapit ng gabi habang naglalakad si Lonnie sa mga kalye ng New York ay biglang hinabol siya ni Carmilla Black habang sakay ng kotse nito. Pero hindi nagtagal ay nagawa siyang matago ng ilang miyembro ng gang nila. Maya-maya si Aunt May ay pinaghanda sina Peter at ang mga kaibigan niya ng mga makakain at nagmadaling umalis sa kanilang apartment. Samantala si Osborne ay dumalo sa isang charity dinner party dahil sa pag-donate niya ng malaking halaga para sa trahedyang naganap sa Lagos, Nigeria. Pagkatapos ay hinarap niya si State Secretary Thaddeus Ross na ang nagpasa ng Sokovia Accords upang sabihin rito na ang Oscorp ay handang tumulong sa kanila na madakip ang ilang miyembro ng Avengers na tumataliwas sa Accords. Dahil nakaraan lang ay nagde-deploy na ang kumpanya niya ng isang superhuman sa New York at ito ay si Spider-Man. Pero nilagay ni Norman sa impormasyon ang pangalan ng security guard niya upang matago ang pagkatao ni Peter. Nasabi pa ni Osborne kay Ross na nais niyang irehistro si Spider-Man sa Accords pero dapat ay mananatili pa ring lihim ang pagkatao niya at agad na sumang-ayon sa kanya ang State Secretary. Subalit biglang na-detect ng system ni Norman na may nanloob sa Oscorp Tower kaya't agad na tinawagan niya si Peter upang pakiusapan siyang imbestigahan ito. Si Peter naman na labis na nag-aalinlangang iwan sa apartment ang mga kaibigan niya ay mabigat ang kalooban na sumunod kay Osborne at nagdahilan siya kina Nico na bibili saglit ng maiinom nila sa labas. Maya-maya ay nakarating na si Spider-Man sa Oscorp Tower kung saan nakita niya sa sahig ang isang security guard na wala ng malay at ang computer ni Osborne na in-access ng isang misteryosong intruder. Ilang saglit ay naabutan ni Spider-Man ang intruder sa rooftop at makikitang ito pala ay si Daredevil. Agad na inatake ng bida si Daredevil upang pigilan itong makalayo ng Oscorp Tower ngunit napansin niyang napakagaling nitong makipaglaban at sobrang daling napapabagsak siya ng ilang beses. Maging ang mga sapot ni Spider-Man ay walang kahirap-hirap na naiiwasan ni Daredevil pero gayunpaman ay binuhos ni Peter ang buong lakas at galing niya upang mapatumba ang kalaban. Sa patuloy na sagupaan nilang dalawa ay sinabi ni Daredevil kay Peter na may tinatago si Norman Osborn pero hindi niya pinaniwalaan ang intruder at hindi sumukong umatake rito. Subalit hindi nagtagal ay nagawang mapatumba ni Daredevil si Spider-Man gamit ang isang billy club niya. Sa kasalukuyan na yun si Harry ay nakipag-usap kay Nico tungkol sa pagiging matalik na kaibigan niya kay Peter at nasagot ng dalagita na sa sobrang close nila ay alam niya ang lahat tungkol kay Peter. Ngunit si Harry ay inakalang alam ni Nico ang sekreto ni Peter kaya't di sinasadyang nasabi niya sa kanya na ang binatilyo ay ang Spider-Man. Maya-maya nang nagkamalay na si Peter ay nakabalik na si Norman sa opisina niya at sinabing nakaraan lang ay nalaman niyang ang lumikha ng mga high-tech na armas na mga nakalaban ni Peter ay si Dr. Otto Octavius. Tinanggap ni Norman noon si Otto sa Oscorp bilang scientist ngunit isang araw ang mga pinag-aaralan nilang proyekto para sa mga US soldiers ay ninakaw ni Octavius upang siya lang ang makilala ng lahat sa paggawa ng mga ito at maipagmalaki. Nasabi pa ni Norman na malamang ay si Otto ang nagpadala roon ng intruder na nakasuot ng devil suit upang kunin ang mga files niya. Pero nasabi ni Peter na tila hindi nagtatrabaho para kay Octavius ang intruder dahil hindi ito gumagamit ng kahit anong high-tech na sandata. Nasagot ni Norman na malaki ang posibilidad na nag-hire si Otto ng profesional dahil alam nitong nasa matinding panganib siya. Kalaunan pagbalik ni Peter sa apartment ay inis na sinabi sa kanya ni Nico na alam na ng dalagita ang sekreto niya. Ngunit biglang nahulog ni Peter ang Spider-Man suit niya mula sa bag at ang na-drawing niyang suit sa notebook. Laking gulat ni Nico na makita ang mga yon at labis na nagalit siya kay Peter sa pagsisikreto nito mula sa kanya. Si Harry naman ay nagdahilan na inakala niyang alam ni Nico ang sekreto ni Peter kaya nasabi niya yon sa kaibigan niya. Samantala si Lonnie ay bumalik sa hideout nila at sinabihan siya ni Donovan na manatili muna roon upang maprotektahan nila siya mula kina Carmilla. Subalit ang babae ay nilinlang lang pala si Lonnie upang malaman ang lokasyon ng hideout nila at ni-report niya ito kay Mac Gargan na sa kasalukuyan na iyon ay sinuutan ni Dr. Octavius ng isang scorpion suit. Kinabukasan si Nico ay ayaw pa ring kausapin si Peter sa eskwelahan nila. Ilang saglit si Pearl ay tinext ng kapatid ni Lonnie upang pag-usapan nila ang tungkol sa kuya niya. Maya-maya si Harry ay pinuntahan si Nico sa bahay nila upang ayain siyang kumain ng pizza sa rooftop ng kalapit na gusali.
Pagkatapos ay pinakiusapan ni Harry ang dalagita na patawarin si Peter ngunit hindi niya ito magawa. Pinaliwanag ni Nico na wala siyang problema sa pagiging Spider-Man ni Peter ngunit labis na nagagalit siya sa binatilyo dahil sa pag-iwan nito sa kanya katulad ng lahat ng tao sa buhay niya. Malungkot na nagsorry si Harry kay Nico at napagdesisyonan niyang ipagmaneho siya pauwi. Pero biglang naisipan niya na turuan ang kaibigan na mag-drive at hindi nagtagal ay agad na natutunan ng dalagita na imaneho ang sports car niya. Ang isang babae naman sa kalsada ay humanga sa ganda ng sports car ngunit nang nakita niya sa loob si Harry ay inasar niya ito pati na si Nico. Inis na hinamon ng dalagita ang babae ng karera pero nang mabilis na nagsimula silang dalawa ay pina-activate niya kay Harry ang track mode ng sports car at sa tulong ng amulet niya ay nagtagumpay silang maunahan ang sasakyan ng babae na labis na kinatuwa ng binatilyo. Samantala si Peter ay pinatawag ni Norman Osborn sa opisina niya upang pag-usapan nila kung anong uri ng enerhiya ang ginagamit ni Octavius sa mga device niya upang mahanap nila siya sa syudad. Kalaunan ay nagkaroon ng teorya si Peter na posibleng gamma radiation ang ginagamit ni Otto dahil sa sobrang lakas ng enerhiya mula rito. Nasabi ni Osborn na malaki ang posibilidad na tama si Peter dahil noong pinag-eeksperimentohan ni Octavius ang gamma radiation ay pinashutdown niya ito dahil sa tindi ng panganib na dala nito. Pagkatapos ay na-detect ng system ni Norman ang enerhiya ng gamma radiation sa buong lugar at ang isang banta na papunta sa Harlem kaya't nagmadaling pumunta roon si Peter suot ang suit niya. Sa sunod na eksena si Pearl ay nagawang matuntun ang hideout ng 110th Street Gang na labis na kinagulat ni Tombstone. Nalaman raw niya ang lahat tungkol roon ng dahil kay Andre sapagkat labis na nag-aalala ito sa kanya subalit biglang sumugod roon si Mac Gargan suot ang scorpion suit nito. Agad na pinagbabaril si Gargan ng 110th ngunit walang kahirap-hirap na napapabagsak niya isa-isa ang mga ito gamit ang mahabang mechanical na buntot niya at walang awang tinapos pa ang isang miyembro nila. Kalaunan ay ginapos ni Gargan si Big Donovan ng buntot niya at matapang na inatake siya ni Lonnie ngunit napabagsak niya ang binatilyo at ito naman ang sinakal. Pero hindi nagtagal ay mabilis na sinipa si Mac Gargan ni Spider-Man at malakas na hinagisan ng isang cash box ang kalaban. Pagkatapos ay sinabihan niya ang magkasintahan at ang 110th Street Gang na magmadaling umalis na ng lugar. Si Gargan naman ay galit na pinag-aatake si Spider-Man ng mechanical na buntot niya pero ang bida ay magaling na naiiwasan ang atake ng kalaban. Subalit ilang saglit lang ay nagawa siya nitong matamaan sa muka ng napakatindi. Patuloy na nakipagsagupaan pa rin si Spider-Man kay Mac Gargan at mabilis na sinaputan niya ang buong katawan ng kalaban hanggang sa maubos ang sapot sa magkabilang web shooters ng suit niya. Dahil natalo na ni Peter si Gargan ay agad na ni-report niya ito kay Norman at siya naman ay nagpatuloy na nag-focus na hanapin si Dr. Octavius mula sa system nila. Subalit si Gargan ay inoverhit ang gamma reactor ng Scorpion suit at ng mechanical na buntot niya upang makawala sa makapal na sapot ni Spider-Man. Galit na inatake uli ng kalaban si Spider-Man ng buntot niya at nang hinawakan ito ni Peter ay pinaghahampas siya ni Mac Gargan ng maraming beses. Samantala si Osborn ay nagtagumpay ng matukoy ang lokasyon ni Dr. Octavius sa New York subalit si Gargan ay binagsakan si Spider-Man ng bakal na pundasyon at mabilis na sinaksak niya siya mula sa likuran. Agad na napansin ni Osborn ang matinding damage na natamo ng suit at ni Peter ngunit sa kasalukuyan na yun si Gargan ay patuloy na pinaggugulpi ang bida at walang awang pinagbabalibag pa siya ng kalaban gamit ang buntot nito. Nang tatapusin na ni Mac Gargan si Spider-Man ay mabilis na pinasugod ni Norman sa kalaban ang glider niya at nagmadaling pinasakay rito ang sugatang binatilyo upang ilipad siya palayo ng lugar. Labis na kinagalit iyon ng kalaban at nagwala siya sa buong gusali. Maya-maya ay dinala ni Osborn si Peter sa medical facility ng Oscorp at pinagamot siya sa mga physician ng kumpanya habang nakasuot pa rin ang maskara niya. Kinabukasan ay mabilis na gumaling ang mga sugat ni Peter dahil sa pambihirang abilidad ng pangangatawan nito. Sinabi sa kanya ni Norman na pinaghahanap na ng lahat ng mga kapulisan ng New York si Gargan at nalaman na niya ang lokasyon ni Dr. Otto Octavius. Ngunit labis na napinsala ang Spider-Man suit ni Peter kaya't hindi muna siya makakapagpatuloy sa pagiging hero vigilante ng syudad. Nasabi naman ni Peter na nagdududa na siya kung kaya niya nga bang pigilan ang mga kalabang katulad ni Scorpion. Ngunit nasagot ni Norman na kaya siya natalo ay dahil pinipigilan niya ang sarili na gamitin ang buong potensyal ng kapangyarihan niya. Kaya't kung patuloy na ganito si Peter ay dapat na itigil na nila ang kanilang kooperasyon dahil maaaring mapahamak lang uli siya. Maya-maya ay tumakas si Peter sa silid niya at pumunta siya sa laboratory kung nasaan ang mga kasamahan niyang interns at nakita niya rito na tagumpay na nakalikha sila ng magnetic generator nang dahil sa mga kalkulasyon niya nakaraan.
Sa sunod na eksena si Dr. Octavius ay bumibili ng vibranium sa black market pero biglang sinugod ng isang grupo ng mga SWAT agents ang laboratory niya. Subalit gamit ang 4 na mga mechanical na galamay ni Dr. Octavius na nagkalat sa buong laboratorio ay isa-isa niyang napabagsak ang mga agents ng napakadali. Pagkatapos ay kumuha si Dr. Octavius ng pera sa vault at sinimulang umalis sa pasilidad pero hinarang siya ni na Secretary Thaddeus Ross at ni Tony Stark o ni Iron Man at nadakip na nila siya. Kinabukasan ang 110th Street Gang ay nakipagkita kay Dimitri na ngayon ay nagtatago na sa pangalang Chameleon. Binigyan nila si Chameleon ng malaking salapi bilang kabayaran at binunyag niya sa kanila na ang high-tech na suit ni Mac Gargan ay mula sa masamang scientist na si Dr. Octavius. Pagkatapos ay binigyan niya sila ng calling card ni Octavius na may address ng laboratory nito at umalis na siya sa lugar. Labis na natuwa naman sina Donovan dahil magkakaroon na rin sila ng mga high-tech na mga sandata na magagamit nila laban kina Gargan. Sa sunod na eksena ay bumalik si Peter sa Oscorp Tower at si Osborn ay pinalabas muna si Harry ng opisina niya. Natanong ng binatilyo kay Norman kung paano magiging mas magaling na hero vigilante upang mas magtagumpay siyang maligtas ang mga mamamayan ng New York, lalo na ang mga mahal niya sa buhay. Nasagot ni Osborn na si Peter ay dapat na huwag matakot sa sariling kapangyarihan at huwag itong pigilan. Bagkus ay yakapin niya ito dahil ang mga kalaban niya ay binubuhos ang buong lakas upang tapusin siya. Nasabi niya pa ang mga katagang with great power comes great respect dahil kailangan ni Peter na bigyan ng dahilan ng mundo na irespeto siya. Ilang saglit ay umalis na si Norman ng opisina niya at pumasok na si Harry roon. Nasabi ni Peter kay Harry ang napag-usapan nila ng ama niya ngunit kalaunan ay na-detect ng system na may nagaganap na krimen sa syudad. Si Harry naman ay naisipang ipakita kay Peter ang pinidisenyo niyang bagong Spider-Man suit sa mga engineer nila na hango sa na-drawing niyang suit at kinumbinsi ang bida na maging hero vigilante muli ng New York. Sa sunod na eksena sina Big Donovan ay planong nakawin ang mga high-tech na mga sandata ni Dr. Octavius na kasalukuyang kinukumpiska ng mga pulis at ng mga tauhan ng Oscorp mula sa laboratory ng scientist, ngunit kahit tumutol si Tombstone sa plano ni na Donovan ay ilang saglit ay sinimula ng 110th Street Gang na banggain ang ilang mga sasakyan ng mga pulis at pinagtulungan nilang paggitgitan ng isang truck ng Oscorp, samantala si Nico na nagkataong naglalakad sa kalye ay aksidenteng mababangga ng truck pero malakas na pinigilan ito ni Peter suot ang bagong Spider-Man suit niya. Pagkatapos ay nagmadaling pinunta ng bida ang dalagita sa ligtas na lugar. Sina Big Donovan naman ay agad na sinimulang buksan ang truck pero mabilis na pinigilan sila ni Spider-Man at sinaputan niya ang karamihan sa mga miyembro ng grupo nila. Subalit biglang dumating sa lugar si Mac Gargan suot pa rin ang Scorpion suit nito na kasama ang buong miyembro ng gang niya. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang pangalawang rambulan ng Scorpions Gang at ng 110th Street Gang sa gitna ng kalsada. Sa gitna naman ng mainit na gera ng dalawang pangkat ay mabilis na inatake ni Mac Gargan si Big Donovan at hinedbutt pa ito. Nang tatapusin na si Donovan ni Gargan ay mabilis na sinaputan ni Spider-Man ang buntot niya at buong tapang na nakipagsagupaan siya sa kalaban habang magaling na iniiwasan ang mga bawat atake nito sa kanya. Subalit si Donovan na labis na natakot kay Gargan at nakikita pang tinatapos ng Scorpions ang mga kasamahan nila ay naisipang tumakas ng mag-isa sa lugar at iwan sila roon. Samantala si Spider-Man ay hindi na magawang makapagbiro kay Scorpion habang kinakalaban ito bagkus ay binigay niya ang buong focus upang mapabagsak ang gang leader. Ilang saglit nang naisipan ni Tombstone na pumasok sa Oscorp truck ay biglang inatake siya ni Carmilla Black pero agad na pinigilan ito ng kasamahan nilang si Bulldozer upang makapasok ang binatilyo sa sasakyan. Pero nang naghanap na siya ng sandata sa loob ay aksidenteng nabagsak niya ang isang vial ng Diox 3 at dahil sa usok nito ay unti-unti siyang nasa-suffocate. Sa kasalukuyan na yon ay patuloy na nakikipaglaban pa rin si Spider-Man kay Mac Gargan pero kalaunan ay tumama ang buntot nito sa isang power supply at nakuryente siya. Pagkatapos ay nakita niya si Tombstone na lumabas ng Oscorp truck na labis na nanghihina ngunit agad na sinakal siya ni Mac Gargan gamit ang mechanical na buntot nito. Pero bumangon si Tombstone upang sugurin si Scorpion pero nang siya naman ang inatake ng kalaban ay biglang nawasak ang talim ng buntot nito sa dibdib niya at malakas na sinuntok ng binatilyo ang gang leader. Nagulat si Peter sa nagawa ni Tombstone at maging siya ay nagulat rin sa bagong abilidad niya. Dahil sa nakita ni Spider-Man ay pinakiusapan niya si Lonnie na tulungan siyang pabagsakin si Mac Gargan at agad na sumang-ayon nito sa kanya. Sabay na nakipagsagupaan ang dalawa sa gang leader at dahil sa sunod-sunod na pag-atake nila sa kalaban ay hindi nagtagal ay nagtagumpay silang mapatumba ito. Labis na natuwa sina Lonnie sa pagtutulungan nila subalit ang kalaban ay hinulugan sila ng mga malalaking bakal mula sa taas pero tinulak roon ni Lonnie si Spider-Man at nabagsakan siya ng mga ito.
Dahil sa ginawa ni Mac Gargan ay sinunod na ni Spider-Man ang sinabi sa kanya ni Osborn na huwag pigilan ang sarili at yakapin ang buong kakayahan niya, kaya't galit na inatake niya si Scorpion hanggang sa napabagsak niya ang kalaban. Pero nang tatapusin na niya ang gang leader ay nakawala na si Lonnie mula sa mga debris at agad na pinigilan siya ng kaibigan. Kinumbinsi niya si Spider-Man na huwag maging mamamatay tao na tulad ni Gargan at huwag sayangin ang paghanga sa kanya ng mga mamamayan ng syudad. Sumang-ayon naman si Peter kay Lonnie at nagpasalamat siya rito bago nagmadaling umalis ng lugar. Ilang saglit ay nakipagkita si Spider-Man kay Nico sa isang eskinita, na sabi ng dalagita na matapos na maligtas niya siya kanina ay naunawaan na niya na kaya hindi niya sinabi ang tungkol sa pagiging hero vigilante niya ay dahil sa dami ng responsibilidad na pinapasan niya. Pagkatapos ay nagkaayos na uli sila. Kinagabihan si Norman Osborn ay nagsagawa ng pagpupulong kasama ang mga scientist ng Oscorp. Ni-report sa kanya ni Dr. Whitman na ang mga interns ay matagumpay na natapos ang mga proyekto nila. Pero ni-report pa ng doktor na dahil sa nakuha nilang blood sample ni Spider-Man nakaraan ay nagawa nilang makagawa ng replika ng DNA nito at labis na kinatuwa yon ni Osborn. Sa sunod na araw si Spider-Man ay abalang pinigilan ang ilang miyembro ng Scorpions gang na magnakaw ng mga kotse sa isang parking lot. Kaya't ilang saglit pagpasok ni Peter ng late sa klase nila ay bahagyang nasira niya ang diorama project nila ni Pearl. Pero gayunpaman ay dahil sa detalyadong paliwanag ng isa pa nilang kaklase na si Emma ay nakakuha ang 3 ng negative A grade mula sa teacher nila. Maya-maya sa Oscorp Tower ay binati ni Osborn sina Peter at ang iba pa sa matagumpay na pagtapos nila ng mga makabagong internship project nila. Pagkatapos ay pinunta niya ang grupo sa malaking testing laboratory ng Oscorp kung nasaan ang kanilang Project Monolith na binubuo ng mga nagawang makabagong proyekto ng 4 na interns. Agad na na-realize ni Amadeus na ang Project Monolith ay lumilikha ng gateway mula sa kalawakan. Pinaliwanag ni Osborn na plano nilang gamitin ang gateway upang mabilis na makapaglakbay sa kalawakan at makakuha ng di mabilang na mga kailangan nilang kagamitan sa buong galaxy. Kalaunan ng papabuksan na ni Osborn kay Whitman ang machine ay biglang pumunta sa laboratory ang sorcerer na si Dr. Stephen Strange. Sinabihan niya si Norman na itigil ang eksperimento niya dahil magbubukas siya ng gateway sa kalawakan na puno ng sobrang mapapanganib na mga nilalang. Si Peter naman ay nakilala si Strange mula sa Midtown High at si Osborn ay galit na sinabing ang sorcerer ang totoong panganib sa kanila dahil sa pagwasak niya nakaraan sa eskwelahan. Tinanggi yun ni Dr. Strange ngunit si Osborn ay inatasan ng mga security guard niya na atakihin ang sorcerer ng mga sonic gun at upang mapatunayan niya sa lahat na ligtas ang gateway ay pina-activate na niya ito kina Dr. Whitman. Subalit biglang pumasok sa gateway ang isang alien symbiote at si Dr. Strange ay agad na kumawala sa sonic attack ng mga bantay upang kalabanin ang halimaw. Habang ang mga interns at ang mga empleyado ay nagmadaling lumabas ng laboratory ay napansin ni Peter na tila nagaganap uli ang nangyari noon sa Midtown. Ilang saglit sa gitna ng pakikipaglaban ni Dr. Strange sa alien symbiote ay nagawa siya nitong mahagis sa magnetic generator at kay Osborn. Pagkatapos ay biglang nag-shutdown ang buong Monolith Gateway machine. Nang aatakihin ng halimaw si Whitman ay mabilis na pinigilan ito ni Spider-Man at agad na pinaalis niya siya sa laboratorio. Ngunit malakas na nahampas ang bida ng nilalang sa silid kung nasaan ang radioactive spider ng Oscorp at nakatakas ito roon. Kalaunan ay pinaalis rin ni Spider-Man si Osborn sa pasilidad at sabay na kinalaban nila ni Dr. Strange ang alien symbiote. Ilang saglit ay naisipan ni Dr. Strange na kalabanin mag-isa ang halimaw habang si Spider-Man ay pinapagana uli ang magnetic generator. Binigay ni Dr. Strange ang buong lakas at galing niya upang pabagsakin ang malaking halimaw hanggang sa hindi nagtagal ay naisipan niyang dalhin ang kalaban sa ibang lugar ngunit nahawakan nito ang kanyang Eye of Agamotto na naglalaman ng Time Stone at aksidenteng napunta sila sa Midtown High kung kailan si Peter ay hindi pa nakakagat ng gagamba. Samantala si Spider-Man ay patuloy na inayos ang magnetic generator hanggang sa kalaunan ay nagtagumpay siyang mapagana uli ito. Habang si Dr. Strange ay nagapos na ang symbiote at binalik ang nilalang sa laboratory ni na Osborn, pero ang radioactive spider ng Oscorp ay nagawang makatawid sa portal na nalikha ni Strange at napunta ito sa leeg ng nakaraang Peter at kinagat siya. Subalit pagbukas ni Spider-Man ng gateway ay mas marami pang symbiote ang papasok rito at agad na pinigilan ni Strange ang mga ito. Si Peter naman ay ginapos ang buong katawan ng halimaw at mabilis na hinagis ang nilalang sa Monolith Gateway. Pagkatapos ay binuhos ng sorcerer ang buong lakas niya upang matulak ng malayo ang mga alien symbiote at si Spider-Man ay sinimulang pabagsakin ang Monolith Gateway machine. Subalit lingid sa kaalaman nila ay may nakapasok na maliit na parte ng symbiote sa pasilidad nang nagtagumpay na nabagsak ng bida ang gateway.
Sa sunod na araw ay naging sentro ng lahat ng kontrobersya ang matinding trahedyang naganap sa Oscorp Tower. Si Peter naman ay nasabi kay Harry na dahil sa mga sekreto at kasinungalingan ng Oscorp ay na-realize niyang hindi na pagkatiwalaan ang kumpanya at napagdesisyonan na hindi na magpatuloy sa internship. Kalaunan ay sinuggest ni Nico na magtayo sina Peter at Harry ng sarili nilang kumpanya at mag-hire ng mga interns upang tulungan sila na makalikha ng mga imbensyon na malayo sa impluensya ng mga tao na tulad ni Norman. Agad na na-realize ni Harry na kaya niyang magawa yon dahil sa dami ng investments at koneksyon niya. Pagsapit ng gabi si Osborn ay nag-imbestiga sa nawasak na gateway machine at laking gulat niya na makita roon ang maliit na parte ng symbiote. Sa kasalukuyan na iyon ay nakita ni Spider-Man si Dr. Strange sa tapat ng Midtown High. Nasabi ni Strange sa kanya na nangangamba siya sa mga buhay ng mga tao roon na na-altered o nabago nang dahil sa aksidenteng pagpunta niya sa lugar kasama ng symbiote. Nasagot ni Peter na isa siya sa mga taong nabago ang buhay noong araw na iyon dahil sa panahon na iyon niya nakamtan ang mga abilidad niya bilang si Spider-Man. Pero naniniwala si Peter na ang mga bagay na nakatakdang maganap ay palaging nakakagawa ng paraan na maganap anumang mangyari. Ilang saglit nang magpapaalam na si Strange ay na-realize ni Peter na nagawa na ring makapunta ng sorcerer sa hinaharap at tinanong niya siya kung anong dapat na paghandaan niya sa future. Sumagot si Strange na hindi niya ito maaaring sabihin pero sigurado siya na handa na si Spider-Man na harapin ang anumang mangyayari sa hinaharap. Sa sunod na eksena si Harry ay nagtayo ng sariling kumpanya niya na ang pangalan ay World Engineering Brigade o WEB. Pagkatapos ay nag-send siya ng email sa mga potensyal na mga intern candidate upang ma-recruit ang mga ito. Samantala si Jean Foucault ay isa rin palang hero vigilante na si Finesse at ang partner ni Daredevil. Hinatasan naman siya ni Daredevil na tanggapin ang alok ni Harry at mag-espiya rin sa kumpanya nito. Maging si Tombstone ay nakatanggap rin ng email ni Harry ngunit makikitang mas lalong kumakalat sa katawan niya ang kemikal ng Diox-3 habang abala siya sa pagiging bagong leader ng 110th Street Gang. Samantala si Nico ay ginamit ang amulet niya upang makita at makausap ang kanyang ina mula sa mundo ng mga patay. Kinabukasan ay binisita ni Aunt May sa kulungan ang ama ni Peter na si Richard Parker at kinamusta nito ang anak niya. Sa huling eksena ay makikita si Peter na nagsuswing sa mga gusali ng New York habang naghihintay ng krimen sa syudad nang may malaking tiwala sa sarili na handa na siya sa anumang mangyayari dahil naniniwala siya sa sinabi ni Dr. Strange. Dito na nagwawakas ang ating palabas mga Juan. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.